Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang hamog na tila itinapon na ng lipunan. Ngunit may taglay na talinong kayang magpabagsak o magpaangat ng isang imperyo. Akala nila ay basura lang ang kanyang pakay. Yun pala, siya lang ang tanging pag-asa ng isang bilyonaryong nasa bingit ng pagkatalo. Ano ang lihim na koneksyon ng batang ito sa makina ng isang Ferrari? Ang twist sa dulo ay tiyak na hindi nyo inaasahan. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa gitna ng maingay at mausok na kalsada ng Bonifacio Global City, isang pulang Ferrari SF90 Stradale ang biglang tumirik sa tapat ng isang sikat na hotel. Ang ungol ng makina nito na dati parang isang gutom na leon ay napalitan ng nakakangilong tunog ng bakal na nagkakapriksyon. Mula sa loob ng sasakyan, lumabas ang isang lalaking bakas ng awtoridad sa bawat galaw. Si Jake, ang itinuturing na tech titan ng bansa. Ano ba ito? Kakalabas lang nito sa maintenance noong isang linggo. I have a meeting in 30 minutes that will decide the future of my company. And this piece of junk decides to die on me now. Agad na nagtakbuhan ang mga security guard ng hotel para tulungan ang bilyonaryo. Maraming mga osisero ang huminto para bidyuhan ng eksena. Isang bilyonaryong nakatayo sa tabi ng isang sirang luxury car, isang perpektong content para sa social media. Ngunit sa gitna ng tawanan at bulungan ng mga tao, isang maliit na figura ang lumapit. Si Janus, isang batang palaboy na may suot na punit-punit na sandot tsinelas na magkaiba ang kulay. Bitbit niya ang isang sako na puno ng mga plastik na bote, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatitig sa kinang ng sasakyan, kundi sa usok na lumalabas sa engine bay nito. Boss, wag mo nang pilitin i-start. Masisira ang variable valve timing niyan. Hindi yan simpleng overheat. Ang problema ay nasa AC yung mapping na nag-o-overload sa electric motor hybrid system mo. Natahimik ang paligid. Ang mga gwardya ay nagtinginan bago malakak ng malakas. Isang mayamang negosyante na nakatayo sa malapit ang hindi napigilang mangutya. Hoy bata, anong alam mo sa Ferrari? Mag-ipon ka na lang ng bote doon. Baka akala mo, ay di bateryang laruan lang yan na kinakalikat mo sa tambakan. Jake, huwag mong pansinin yan. Baka nakasingot lang ng solvent yan. Bata, umalis ka rito. Hindi to oras para sa biro. Nagmamadali ako. Boss Jake, kilala kita. Ikaw ang may-ari ng Quantum Tech. Pero ang sasakyan yan, hindi lang basta sasakyan. Yan ang prototype na gumagamit ng liquid cooling system para sa battery pack na kumpanya mo rin ang nag-develop, di ba? Ang problema, ang sensor sa thermostat mo ay nagpapadala ng maling signal sa computer. Akala ng sasakyan ay malamig pa. Kaya binubugan niya ng sobrang kuryente ang motor hanggang sa mag-short circuit. Natigilan si Jake. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano nalaman ng isang batang langsangan ang tungkol sa prototype technology na hindi pa naman ay nilalabas sa publiko? Ang liquid cooling system na tinutukoy ng bata ay isang trade secret ng kanyang kumpanya. Paano mo nalaman ang tungkol sa system na yan? Sinong nag-utos sa iyo na sabihin yan? Wala po, boss. Nakita ko lang sa mga itinapong manual sa likod ng opisina nyo nung nakaraang buwan habang naghahanap ako ng karton. Binasa ko. Madali lang naman intindihin. Kung bibigyan mo ako ng 10 minuto at isang hex wrench na alam kong nasa toolkit mo sa trunk, mapapatakbo ko yan hanggang sa makarating ka sa meeting mo. Muling nagtawanan ang mga tao. 10 minuto? Ang mga mekaniko sa Italyang gumawa niyan. Tapos ayusin ang batang amoy araw. Panguuyam ng isa. Ngunit si Jake, bilang isang visionary, ay may nakitang kakaiba sa mga mata ni Janus. Hindi ito mata ng isang bata na naghahanap ng limos. Ito ay mata ng isang taong nakakakita ng mga pattern sa gitna ng kaguluhan. Fine. You have 10 minutes.
Pero babalaan kita bata. Kung lalo mong sisirain ang sasakyang ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatungtong muli sa kalsadang ito. Pero kung magagawa mong sinasabi mo, hihilingin mo ang kahit anong gusto mo. Hindi ko kailangan ng kahit ano, boss. Gusto ko lang mapatunayan na ang logic ay hindi namimili ng suot na damit. Binuksan ni Jake ang trunk at inabot ang toolkit. Lumapit si Janus sa likurang bahagi ng sasakyan kung saan naroon ang makina. Ang mga tao ay naglabas ng kani-kanilang phone, handang i-record ang pagkapahiya ng bata. Sinimula ni Janus ang pagbaklas sa isang cover. Ang kanyang mga kamay, bagamat marumi, ay gumagalaw ng may presisyon na tila isang surgeon. Hindi siya nag-aalinlangan. Alam niya ang bawat tornilyo, bawat kable, at bawat sensor. Habang nagtatrabaho, may napansin si Janus sa ilalim ng main engine block. Isang maliit na device na kulay itim na hindi dapat naroroon. Isang signal jammer na nakakabit sa fuel injection system. Doon niya nalaman, hindi aksidente ang pagtirik ng sasakyan. Ito ay isang sabotahe. Mukhang may mas malalim ang problema ni Sir Jake. Hindi lang ito basta sira. May gustong pumatay sa kanya sa gitna ng highway. Bulong ni Janus sa kanyang sarili. Napatingin si Janus kay Jake na abala sa pag-check ng kanyang relo. Lumingon din ang bata sa paligid at napansin ang isang itim na van na nakaparada hindi kalayuan na kanina pa nakamasid sa kanila. Dito naramdaman ni Janus ang kaba. Kung aayusin niya ang sasakyan, maililigtas niya si Jake sa meeting nito. Pero ilalagay niya ang sarili sa peligro laban sa mga taong gustong magpabagsak sa bilyonaryo. Kung itutuloy ko ito, wala nang balikan. Pero ito lang ang pagkakataon ko para ipakita sa mundo ng isang tulad ko ay may silbi rin. Sabi sa isip ni Janus. Sa loob ng 8 minuto, may narinig ang lahat. Isang mahinang click at ang tunog ng computer ng sasakyan na nag-reboot. Ang dashboard na kanina ay puro error light ay biglang naging green. Boss, paandarin mo na. Pero wag kang dadaan sa main highway. May kailangan kang malaman tungkol sa sasakyan mo na hindi mo magugustuhan. Sumakay si Jake sa driver's seat. Bakas ang pag-aalinlangan. Pinihit niya ang start button. Isang malakas at suwabing dagundong ang bumalot sa buong paligid. Ang Ferrari ay muling nabuhay. Ang mga taong kanina ay tumatawa ay napanganga. Hindi sila makapaniwala. Ang batang palaboy, naayos ang isang multi-million-dollar machine sa loob ng kulang 10 minuto lang. Ngunit bago pa makapagpasalamat si Jake, isang putok ng baril ang narinig mula sa malayo at ang salamin ng hotel sa likod nila ay nabasag. Dapa! Dito nagsimula ang tunay na kaguluhan. Sino ang nagpaputok? At ano ang tunay na pagkatao ni Janus? Bakit tila hindi siya natatakot sa putok ng baril? Nabura ang lahat ng tawanan at kutyang narinig kanina. Ang paligid na dati puno ng osyoso ay napalitan ng sigawan at takbuhan. Ang basag na salamin sa labi ng hotel ay ebidensya na hindi ito biro. Si Jake na isang makapangyarihang negosyante ay biglang naging target sa gitna ng kalsada. Bata! Sakay! Bilis! Hindi na nag-atubili si Janus. Bit-bit ang kanyang sako ng mga bote. Tumalon siya sa passenger seat ng Ferrari. Halos hindi pa sumasara ang pinto ay inapakan na ni Jake ang silinyador. Ang gulong ng sasakyan ay umusok dahil sa bilis ng pag-arangkada nito. Ngunit sa side mirror, nakita nila ang itim na van na kanina pa nakamasid. Mabilis itong sumunod, humaharurot sa gitna ng trapiko. Walang pakialam kung makabangga ng ibang sasakyan. Sino mga yan? Wala akong alam na may ganito silang plano. Ang akala ko ay sa negosyo lang kami maglalaban. Boss, huwag kang titingin sa likod. Mag-focus ka sa kalsada. Yung nakita kong device kanina sa makina mo, GPS tracker yun na may remote kill switch. Sinadya nilang itiri ka sa tapat ng hotel para doon ka itumba ng sniper. Ang mali lang nila, nakita ko yun bago nila napindot ang switch. Sino ka ba talaga, Janus? Walang batang lansangan ng marunong tumingin ng signal jammer at GPS tracker.
Mamaya na ang kwento, boss. Sa susunod na kanto, pumasok ka sa ilalim ng flyover. Masikip doon, hindi sila makaka-overtake. Sumunod si Jake. Ramdam niya ang kakaibang aura ng bata. Malamig, kalkulado, at tila sanay sa ganitong panganib. Habang umaharurot ang Ferrari sa masisikip na iskinita ng Makati, muling umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa van. Tumama ang mga bala sa body ng sasakyan. Buti na lamang at ang Ferrari ni Jake ay may reinforced chassis. Pero ang mga salamin nito ay hindi bulletproof. Boss, kailangan nating gamitin ang nitro hydrate boost ng sasakyang ito. Alam kong hindi pa yan tapos itest, pero wala na tayong choice. Delikado yun. Maaring sumabog ang battery pack kung hindi tama ang daloy ng kolanta. Hindi yan sasabog, boss. Noong kinalikot ko ang makina kanina, ni-bypass ko ng safety limit ng ECU mo. Binigyan kita ng extra 200 horsepower, pero tatagal lang yun ng 3 minuto. Pindutin mo yung pulang switch sa steering wheel pagbilang ko ng 3. Hindi makapaniwala si Jake. Ang sarili niyang prototype na bilyon-bilyon na ginastos sa research ay basta-basta na lang ni-modify ng isang 12 taong gulang na bata sa loob ng 10 minuto. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Ang van ay nasa likuran na nila at handa ng bumangga. 1, 2, 3, pindutin mo na! Pagpindot ni Jake sa switch, isang kakaibang huni ang narinig mula sa likuran. Ang Ferrari ay tila binuhat ng isang higanting kamay at itinulak pasulong. Ang bilis ay hindi na makatao. Napadikit sila sa kanilang mga upuan dahil sa tindi ng G-force. Sa isang iglap, naiwan nila ang itim na van. Ang mga umahabol sa kanila ay hindi na nakasabay sa bilis ng overclock na Ferrari. Nakapasok sila sa isang parking complex ng isa sa mga mall ni Jake, kung saan alam niyang ligtas sila pansamantala. Pagpark ng sasakyan, nakapatay ang lahat ng ilaw. Parehong humihingal ang dalawa. Doon lang napansin ni Jake ang isang bagay sa braso ni Janus habang inaayos ng bata ang kanyang sako. Isang tattoo ng isang circuit board na may nakasulat na serial number sa ilalim. Project Genesis 001. Project Genesis? Hindi maaari. Ang project na yan, 15 taon nang nakakalipas ng ihinto yan matapos ang isang pagsabog sa lab. Sinasabi ng balita, walang nakaligtas. Hindi lahat ng nakasulat sa balita ay totoo, Boss Jake. May mga bata silang ginamit bilang eksperimento para sa artificial intelligence integration. Ako ang unang tagumpay at ang tanging nakatakas. Napalunok si Jake. Ang batang nasa harap niya ay hindi lang basta genius. Siya ay isang produktong pinaghalong tao at teknolohiya. Isang biocomputer sa anyo ng isang batang lansangan. Kaya niya naintindihan ang makina ng Ferrari sa isang tingin lang dahil ang utak niya ay nakaprogram para mag-analyze ng kahit anong system. Kaya pala alam mo ang bawat detalye. Janus, kailangan kitang itago. Kung nalaman ng mga kalaban kong tungkol sa iyo, hindi lang ang kumpanya ko ang kukunin nila. Gagamitin ka nila bilang sandata. Huli na po, Boss Jake. Noong nireboot ko ang computer ng sasakyan mo para mapaandar ito, nag-send na yun ng signal sa server. Alam na nila kung nasan tayo. At hindi lang sila basta mga goons. Ang mga mahabol sa atin ay ang mga taong lumika sa akin. Biglang bumukas sa mga ilaw sa parking complex. Mula sa speaker ng gusali, isang boses ang narinig. Malamig at nakakapangilabot. Subject 001. Bumalik ka na sa iyong tahanan. At Mr. Jake, maraming salamat sa pagdadala sa kanya sa amin. Huwag kang mag-alala. Gagawin naming mabilis ang iyong pagkawala. Napaligiran sila ng mga lalaking naka-uniforme ng itim at may hawak na high-tech na armas. Si Jake ay napasandal sa kanyang Ferrari. Habang si Janus ay humakbang pasulong. Tila may gagawing isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo. Boss, kapag sinabi kong pikit, ipikit mo ang mga mata mo. Ipapakita ko sa kanila kung bakit hindi dapat i-reboot ang isang katulad ko. Ano ang gagawin ni Janus? Ano ang kapangyarihang taglay ng isang batang may utak ng computer? At sino ang nasa likod ng Project Genesis na nais muling bumihag
sa kanya. Ang parking complex na kanina ay tahimik ay tila naging isang hawla. Ang mga lalaking naka-uniforme ng itim ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga laser sight ay nakatutok sa dibdib ni Jake. Ngunit si Janus ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata na dati ay kulay itim ay tila nagkakaroon ng mahinang asul na liwanag. Isang palatandaan na ang kanyang utak ay nag-o-overclock na. Janus, anong gagawin natin? Marami sila. At ang lalakas ng armas nila. Hindi ito basta-basta. Boss Jake, tandaan mong sinabi ko. Sa bilang ko ng 3, ipikit mo mga mata mo at huwag kang titingin hanggat hindi ko sinasabi. Huwag mo ring bibitawan ang pinto ng Ferrari. Isang lalaki ang humakbang pasalubong mula sa hanay ng mga armadong guns. Siya ay si Dr. Aris, ang head scientist na nag-handle sa Project Genesis 15 taon na ang nakakalipas. May hawak siyang tablet at isang device na mukhang remote control. Janus, o mas kilala bilang Subject 001. Ang tagal naming hinintay ang araw na ito. Akala mo ba'y makakatago ka habang buhay sa lansangan? Ang utak mo ay pag-aari ng gobyerno at kumpanya namin. Huwag mo nang pahirapan ang bilyonaryong yan. Sumama ka na sa amin at hahayaan naming mabuhay si Mr. Jake. Ang utak ko ay hindi pag-aari ng sino man. At ang Ferrari ni Boss Jake, hindi lang yan basta sasakyan ngayon. Ginawa ko yung isang higanting electromagnetic pulse generator. Imposible. Wala kang gamit. Wala kang laboratorio. Paano magagawin? Boss Jake, pikit. 1, 2, 3. Sa isang iglap, idinikit ni Janus ang kanyang kamay sa main charging port ng Ferrari habang ang kabilang kamay niya ay nakahawak sa bakal na tubo ng sprinkler system sa kisame. Biglang nagliwanag ang buong parking lot. Isang nakabibinging huni ng kuryente ang umalingaw-ngaw. Ang lahat ng electronic devices sa loob ng parking lot, mga tablet, night vision goggles at maging ang mga high-tech na baril ng mga tauhan ni Aris ay biglang sumabog at nag-short circuit. Ang mga ilaw sa kisame ay pumutok na nagresulta sa ganap na kadiliman. Ngunit sa gitna ng dilim, si Janus ay tila nakakakita. Ang kanyang utak ay nakasing sa security network ng gusali. Ramdam niya ang bawat galaw ng mga kalaban sa pamamagitan ng vibration sa sahig. Boss Jake, pasok sa loob. Ngayon na! Dahil sa takot at bilis ng pangyayari, sumunod si Jake. Pumasok siya sa Ferrari. Si Janus naman ay mabilis na tumakbo patungo sa control panel ng elevator na nasa malapit. Gamit ang isang maliit na wire na nakuha niya sa kanyang bulsa, na-bypass niya ang system. Huliin niyo siya! Huwag niyong hayaang makatakas! Gamitin ang backup na baril, ang mga manual! Bumukas ang elevator, ngunit hindi sila pumasok sa loob. Sa halip, pinindot ni Janus ang fire alarm manual override. Biglang bumukas sa mga sprinklers sa buong floor. Dahil ang kuryente ay naglalaro pa sa sahig dahil sa ginawang EMP ni Janus, ang mga tauhan ni Aris na nakatapak sa tubig ay nakuryente at nangisay sa sahig. Paano mo nagawa yun? You just took down an entire tactical team with a car battery and the sprinkler. Hindi lang yun battery, boss. Iyon ang kinetic energy recovery system mo na pinuwersa kong mag-discharge ng sabay-sabay. Pero pagod ng system at pagod na rin ako. Kailangan natin makalabas dito bago dumating ang kanilang level 2 units. Nakarating sila sa roof deck ng parking complex. Wala nang matatakbuhan. Sa ibaba ang bangin ng kalsada. At sa likod nila ay ang mga tauhan ni Aris na mabilis na nakarecover. Ngunit may isang helicopter na lumitaw mula sa kadiliman. Hindi ito rescue. Ito ay ang huling alas ni Dr. Aris. Wala na kayong mapupuntahan, Subject 001. Sumuko ka na! Janus, may plano ka pa ba? Kasi kung wala na, mukhang ito lang huling hantungan natin. Boss Jake, naniniwala ka ba sa himala? Sabi mo kanina, bilyon-bilyon ang ginastos mo sa research ng sasakyang ito. Gamitin natin ang bilyon na yan.
Inutusan ni Janus si Jake na itutok ang Ferrari sa rampa ng roof deck. Ang plano ng bata ay baliw. Balak nilang tumalon mula sa 10 palapag patungo sa kabilang gusali na may mas mababang roof deck. Mamamatay tayo sa gagawin mo. Hindi lumilipad ang Ferrari. Hindi siya lumilipad, boss. Pero ang aerodynamics nito at ang active wing sa likod ay pwedeng magsilbing stabilizer. At sa bilis na ibibigay ng overclock motor ko, aabot tayo sa kabila. Tiwala lang, boss. Kaya ng pagtitiwala mo sa akin kanina sa kalsada. Inapakan ni Jake ang silinyador. Ang ungol ng makina ay umabot sa limitasyon nito. Sa uling sandali bago sila tumalon sa rampa, isang putok ng baril ang tumama sa balikat ni Janus mula sa helicopter. Janus! Dumanak ang dugo sa puting sando ng bata, ngunit hindi siya bumitaw. Sa gitna ng sakit, mas lalong tumindi ang asul na liwanag sa kanyang mga mata. Sa isang hiyaw, hinila niya ang huling lever sa ilalim ng dashboard at ang Ferrari lumipad sa gitna ng gabi. Magagawa kaya nilang makatawid sa kabilang gusali? O dito na magtatapos ang kwento ng henyong bata at ng bilyonaryo? At ang tama ng bala kay Janus, makakaapekto ba ito sa kanyang system na maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang utak? Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang oras. Ang pulang Ferrari ay mistulang isang mabilis na bulalakaw sa madilim na langit ng syudad. Sa loob ng sasakyan, pilit na nilalabanan ni Janus ang dilim na dumarapos sa kanyang paningin dahil sa tama ng bala sa kanyang balikat. Ang kanyang asul na mga mata ay kumukuti-kutitap. Isang senyales ng kanyang sistem ay nag-a-adjust para sa impact. Tumama ang sasakyan sa roof deck ng kabilang gusali. Dahil sa bilis at bigat, nagpaikot-ikot ang Ferrari bago ito huminto ilang pulgada na lang bago mahulog muli sa kabilang dulo. Buhay tayo! Buhay tayo, Janus! Nakatawid tayo! Ngunit hindi sumagot si Janus. Nakasandal ang bata sa upuan. Ang kanyang sando ay basang-basa na ng dugo. Ang asul na liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting naglalaho. Janus! Gumising ka! Huwag kang bibitaw ngayon! Kailangan kitang dalhin sa ospital! Huwag, boss! Huwag sa ospital. Ang mga doktor doon, kontrolado nila. Dalhin mo ako sa bodega sa Pierport. Hanapin mo si Lolo Tasio. Siya lang ang nakakaalam kung paano i-repair ang biocircuitry ko. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jake. Kahit wasak na ang bumper at sira ng mga salamin ng kanyang mahal na Ferrari, pinilit niya itong paandarin. Sa kabutihang palad, ang ginawang modification ni Janus kanina ay nag-iwan ng sapat na power sa makina. Mabilis silang bumaba sa rampa ng gusali at umarurot patungo sa madilim na bahagi ng Maynila. Habang nagmamaneo, napansin ni Jake na ang dugo ni Janus na tumutulo sa leather seat ng sasakyan ay hindi ordinaryong pula. May mga kumikinang itong tila silver dust o nanites. At doon naintindihan ni Jake. Si Janus ay hindi lang matalino. Siya ay isang buhay na hardware. Pagdating sa Pierport, isang lumang bodega ang bumungad sa kanila. Doon ay nakatira ang isang matandang lalaki na tila isang pulubi. Ngunit ang paligid niya ay puno ng mga sirang computer at mga mamahaling microchips. Siya si Lolo Tasio, ang dating chief engineer na tumakas kasama ni Janus noong sumabog ang lab 15 taon na ang nakakaraan. Sabi ko na nga ba, darating ang araw na mahanap kayo ng Project Genesis. Salamat Mr. Jake sa pagliligtas sa kanya. Pero kailangan nating bilisan. Ang bala ay may tracker virus. Sinisira nito ang code ni Janus mula sa loob. Anong code? Bakit babaliw na baliw sa kanya si Dr. Aris? Hindi lang naman ito tungkol sa AI integration, di ba? Hindi lang AI, Mr. Jake. Si Janus ang may hawak ng Genesis Key. Isang code na kayang mag-hack at mag-shutdown ng lahat ng satellite at nuclear system sa buong mundo. Ginawa siya para maging ultimong sandata. Noong nalaman namin yon, sinabotahe ko ang lab para itakas siya. Inakala nilang patay na kami. Hanggang sa nagpakita siya sa iyo para ayusin ang Ferrari mo. Kaya pala ang pag-aayos niya ng sasakyan ko
ay hindi lang pagpapakitang gilas. Iyon ay isang tawag ng tulong. Alam niyang sa akin lang siya pwedeng lumapit dahil ako lang ang may teknolohiya para protektahan siya. Habang isinasagawa ni Lolo Tasio ang system repair kay Janus, biglang nakatanggap ng video call si Jake sa kanyang relo. Ito ay si Dr. Aris. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito sa labas. Nasa loob siya ng bahay ni Jake. Mr. Jake, napakagaling niyo talagang magtago. Pero alam mo, ang Quantum Tech ay may utang sa amin. Kung hindi mo ibibigay si Janus sa loob ng isang oras, hindi mo na makikitang muli ang iyong kumpanya at iyong reputasyon. Ipapalabas ko sa buong mundo na ikaw ang nagnakaw ng Project Genesis Technology. Walang yaka. Walang yaka, Aris. Isang bata lang pinag-uusapan natin dito. Hindi yan bata. Iyan ay isang property. Isang oras, Jake. Sa lumang shipyard ng Cavite. Huwag kang magkakamaling magdala ng pulis dahil ang Genesis key ay may failsafe. Kapag namatay si Janus nang hindi namin nakukuha ang code, sasabog ang lahat ng main power grids sa bansa. Isipin mo ang libu-libong mamamatay sa mga ospital. Nasa kamay mo ang desisyon. Naputol ang tawag. Napatingin si Jake kay Janus na unti-unti nang nagkakamalay. Ang bata ay tumingin kay Jake. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Narinig niya ang lahat. Boss, ibigay mo na ako sa kanila. Ayaw kong may madamay pang iba dahil sa akin. Isa lang akong experiment na dapat ay matagal nang natapos. Hindi, Janus. Sabi mo kanina, ang logic ay hindi namimili ng suot na damit. Ngayon, ituturo ko sa iyong logic ng isang bilyonaryo. Hindi tayo sumusuko. Nag-i-invest tayo para sa mas malaking panalo. Isang mapangas na plano ang naisip ni Jake. Gagamitin nila ang sariling teknolohiya ni Dr. Aris laban dito. Ngunit kailangan nila ng isang fake Genesis key. Isang virus na magpapabagsak sa system ni Aris sa oras na i-upload nila si Janus. Lolo Tasio, kaya mo bang gumawa ng Trojan horse sa loob ng system ni Janus? Yung tipong kapag sinubukan nilang kunin ang code, ang buong server nilang masusunog. Delikado yan para kay Janus. Maaring ma-wipe out ang memory niya. Maaring niyang makalimutan kung sino siya at kung sino ka. Gawin niyo na, Lolo. Mas mabuti nang makalimot ako kaysa maging instrumento ng pagkawasak ng mundo. Boss Jake, salamat sa pagtrato sa akin bilang tao, kahit sa maikling panahon lang. Nagsimula ang huling preparasyon. Habang papalubog ang araw, ang Ferrari na puno ng gasgas at tama ng bala ay muling umarangkada patungo sa huling destinasyon. Pero may isang malaking twist. Hindi alam ni Dr. Aris na may kasunod silang mga armado. Mga tauhan ni Jake na handang makipagbakbakan para sa bata. Magtatagumpay ba ang Trojan Horse Plan? O tuluyan ang mawawala ang alaala ni Janus para iligtas ang mundo? At sino ang misteryosong tao na kanina pa nakamasid mula sa malayo na tila may hawak din ng remote? Dumating ang Ferrari sa lumang shipyard ng Cavite. Ang paligid ay puno ng mga kalawanging barko at matatayog na crane. Sa gitna ng isang malawak na simento, nakatayo si Dr. Aris kasama ang kanyang mga armadong tauhan at isang mobile server unit. Huminto ang Ferrari ni Jake sa harap nila. Dahan-dahang bumaba si Jake habang inaalalayan si Janus na maputla ng mukha. Ang mga wire na ikinabit ni Lolo Tasio ay nakatago sa ilalim ng bagong jacket na ibinigay ni Jake sa bata. Eksakto sa oras, Jake. Ibigay mo sa akin ang Subject 001 at makakaalis ka ng buhay. I-upload na natin ang Genesis key para matapos na ang laro na ito. Bago ang lahat, Aris, bitawan mo ang pamilya ko at ang kumpanya ko. Alam mong kapag may nangyaring masama sa akin, hindi mo makukuha ang password para ma-unlock ang bio-interface ni Janus. Masyado kang madiscover, Jake. Sige, deal. Lumapit si Janus kay Dr. Aris. Habang naglalakad, tumingin ang bata kay Jake at tumango ng bagya. Iyon na ang huling udyat. Pinaupo si Janus sa isang upuan
at ikinabit ang isang neural cable sa likod ng kanyang leeg. Sa wakas, ang buong mundo ay susunod na sa aking mga utos. Simula ng data transfer. Sa screen ng mobile server, nakita ang progress bar. 10%, 30%, 50%. Ngunit sa kalagitnaan ng transfer, biglang nagkulay pula ang buong monitor. Isang babala ang lumitaw. Critical system overload, virus detected. Ano ito? Jake, anong ginawa mo? Hindi lang yan basta virus, Aris. Yan ang distribution protocol. Lahat ng files ng Project Genesis sa mga server niyo sa buong mundo ay dinidelete na ni Janus habang kinakausap mo ako. Sa loob ng isip ni Janus, isang malaking labanan ang nagaganap. Nakikita niya ang kanyang mga alaala. Ang pagtulog sa kalsada, ang pagkolekta ng bote, at ang mukha ni Jake na nagtitiwala sa kanya. Lahat ito ay unti-unting nagiging digital dust. Pinipili niyang sunugin ang kanyang sariling memorya para lang isama sa apoy ang mga data ni Dr. Aris. Hindi niyo na ako magagamit muli. Biglang sumabog ang mobile server unit ni Dr. Aris dahil sa tindi ng boltahe. Ang lahat ng baril at kagamitan ng mga tauhan niya ay muling nagmalfunction. Sa sandaling iyon, lumitaw mula sa mga anino ang mga tauhan ni Jake. Gamit ang mga tactical gear na gawa mismo ng Quantum Tech. Mabilis nilang nilumpo ang mga tauhan ni Aris. Walang hiya kayo. Wawasakin ko kayo. Ngunit bago pa man makalapit si Aris, isang itim na SUV ang humarurot at tumarang sa kanya. Doon, bumaba ang mga awtoridad. Hindi pala pulis ang tinawag ni Jake, kundi ang International Cybersecurity Task Force na matagal nang naghahanap sa iligal na operasyon ng Project Genesis. Janus, gumising ka. Tapos ng laban. Dahan-dahang iminulat ni Janus ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang asul na liwanag. Ang kanyang mga mata ay naging normal na itim, payapa at walang bakas ng teknolohiya. Tumingin siya kay Jake pero walang pagkilala sa kanyang mga mata. Sino ka po? Nasaan ako? Napatigil si Jake. Ramdam niya ang kirot ng kanyang puso. Nawala na ang henyong bata na nag-overclock ng kanyang Ferrari. Ang natitira na lamang ay isang batang lansangan na malinis na ang alaala. Ako si Jake. At simula ngayon, ako ng tatay mo. Hindi mo na kailangan mag-isip ng mga komplikadong bagay. Maglalaro na lang tayo ng volleyball, kakain ng masarap, at aalagaan natin ang mga aso mo sa bahay. Samantala, lumipas ang ilang buwan. Isang bagong Janus Tech Academy ang itinayo ni Jake. Isang paaralan para sa mga batang lansangan na may natatanging talino sa teknolohiya, ngunit sa paraang makatao at ligtas. Sa isang malawak na hardin, makikita ang isang batang lalaki na masayang nakikipaglaro sa dalawang asong aspin. Siya si Janus. Hindi na siya marunong mag-hack ng satellite at hindi na niya kayang ayusin ang Ferrari sa loob ng 10 minuto. Pero sa bawat tawa niya, alam ni Jake na iyon ang pinakamagandang system upgrade na nangyari sa buhay nila. Sa dulo ng hardin, nakaparada ang pulang Ferrari. May mga gasgas pa nito na hindi ipinaayos ni Jake. Isang paalala ng gabi kung saan ang isang bilyonaryo ay iniligtas ng isang batang itinuring ng mundo na basura. Ang aral sa kwento na ito ay nagpapaalala na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kanyang panlabas na anyo, kayamanan o katayuan sa buhay. Si Janus, bagamat isang batang lansangan, ay nagtataglay ng talinong higit pa sa mga eksperto. Itinuturo nito na hindi dapat tayo nagpapadala sa prehuwisyo o panghusga sa ating kapwa. Bukod dito, ipinakita ng kwento ang kahalagahan ng sakripisyo. Pinili ni Janus na isuko ang kanyang pambihirang talino at alaala upang matiyak ang kaligtasan ng marami. Higit sa lahat, pinatunayan ni Boss Jake na ang pagtulong sa kapwa at pagtrato sa kanila ng may dangal ang pinakamalaking puhunan na magbubunga ng tunay na kaligayahan at kapayapaan.
Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.